Sir, yung enkwentro namin sa Bustig, sir, is series of encounters. 2016, sir. Ako yung commander ng isang special unit, sir. Ang hawak ko, sir, tatlong, ano, sir, or actually, dalawa, sir. Plus. 2016. So, daw guys ng year, mga naman. Yes, sir. Ito yung pinaka-unang major encounter natin sa Mauti Group before yung Marawi. Sir. Na-report na ng brigade ito noon, sir. Then, the brigade commander was Sir Murillo, sir. So, after yung deployment namin sa APEC of 2015, sir, naging ano na kami, sir, nag-operate na kami rin sa Mindanao, sir. After yung APEC na deployment namin, sir. Hindi, pali, ano kami, ang unang encounter is February 2016. Saan sa paano ng, kasi 2000, busra kami. Di ba? Butig. Busra. Yung pagitan ng Busra at saka yung Butig proper. May school doon na ang tawag yung Ragayan, Barangay Ragayan. Patag, pag sa mapa, hindi mo makitang parang ano pala yun, billiard table. Tapos, nung planning namin, maganda yung planning namin. Meron rin palang, ano doon, sir, parang taas na almost siguro 8 meters na pataas. Then patag ulit. Doon na yung eskwelahan tsaka yung tower. Kasi taga doon din naman lahat sila eh. Kaya mga nakakapasok doon, wala mong tayong kampo doon. Pero nagkakampo sila doon. Meron silang bahay doon sa Barangay Puktan, which is if you wala pa atang ano, sir, wala pa atang air distance, sir, wala pa atang 2 kilometers galing sa Ragayan Elementary School. Ang nung ano kasi February 2016 nagkaroon ng encounter yung 103rd Brigade at saka yung Mauti doon sa ano sa mismong Butig Municipal Hall. Pinasok nila yung munisipyo, karoon ng encounter. So nag-request si General Murillo ng support galing sa special unit. So kami yung nandun that time. Nandun kami sa Zamboanga. So nilipad kami ng Lagindingan, then move kami from Lagindingan to Butig. Ano naging major encounter yun? Malakihan, matagal? Inabot rin kami ng almost 5 or 7 days, sir. Encounter. Tuloy-tuloy, sir. Pinasok nila yung nagka-encounter sila ng 51st IB, sir. So, nagpasok si General Murillo ng special unit. Doon muna kami sa ano, sir, sa isang munisipyo doon, sir, na hindi sa Lumpianagi. Lumbatan, sir, Lumbatan. So, doon muna kami nag-briefing. Then, after yung present ko yung plano kay Brigade Commander, nag-approve naman siya. So, pinasok namin yung una, sir, yung snipers namin. Nag-observe. Then, pumasok yung main body namin. Coordinate kami doon sa batalyon doon na nandun, yung 51st IB. Then, nag-recon kami, papasok sa area, hanggang sa yung ilog na tatawirin, lahat. Kasama ko rin yung may mga Navy components kami doon. So, nung putukan na, sir, nag-umpisa, nung pumasok yung tropa, mga hating gabi, sir, nag-umpisa yung putukan, mga 03.
yun yung hindi namin na-appreciate na ano, yung sa map recon kasi pag tinignan mo dun sa sa mapa, parang flat talaga. Nung punta kami doon, pag tinignan mo doon sa medyo distance, parang flat. Pero meron palang parang embankment na pataas. Doon yung kalaban na sa taas, tapos yung tropa na nandun sa baba. Doon sila nagkapitpitan. Tapos oh sir, meron pang tower doon sa kaliwa namin na overlooking doon sa area. Maganda at wala silang night capability. Pero yun nga, dahil sa dikitan yung pukpukan, merong dalawang tropang KIA. Maganda rin sir na ma-highlight yung leadership ng mga junior officers na nandun. Si Ranger Oli, nandun siya, si SF James. Siya yung nasa sniper position, sina Swagman Carlo, then si Noel, yung mga yan, saka si Bal. Yun yung kasama ko doon. Bakit mo mention sila? Anong naging papel nila? Yung leadership ng bawat junior officer. Kasi sila yung talagang nag-front eh. Ako that time was Lieutenant Colonel. Ayoko naman na pupunta sa harap na harap kasi baka ako na yung babantayan ng tropa. So, I also coordinated with artillery at saka yung follow-on forces. Nung una, ayaw pa ibigay ng battalion commander kasi nangangamba siya na baka ma-overrun yung TCP. Sabi ko naman, hindi siguro sir kasi meron tayong bakal dito at meron pang mga tropa. So itong DRC na ito yung purpose talaga nila na mag-follow on forces. So kailangan na lang i-deploy doon para hindi naman maipit yung tropa. So walang extrication na nangyari kasi dikitan na yung bakbakan, inaiatras lang ng konti yung casualties. Doon pinabanti ko na pinabanti ko yung follow-on forces. So medyo naka-support naman sila dito sa bandang right flank. So bakbakan pa rin yung unit na dalawang special units. Hanggang makuha yung sa taas yung pinagpwestuhan ng kalaban. Then, ang maganda nito, nagkaroon na ng free flow na CQB. Kumbaga, wala nang distinction kung ito yung company o yung isang company. Kumbaga, naghalo-halo na. Dahil maluwag. Tapos yung target, yung iba na nabulahaw kasi may mga areas na putik, yung iba steep, hindi mo maakyat. So pagdating nila sa target, yung target namin doon yung eskwelahan kasi doon nagtago yung karamihan ng kalaban. Free flow. So Navy, Army, halo-halo na doon na nagsi-CQB. Tapos pati yung mga sniper units ng dalawang unit na yon nagsama na kinuha yung tower. Sini-QB rin yung tower kasi puro buhos yun eh. So nakuha namin lahat. May mga body count doon sa likod. Maganda yung naging resulta ng training kasi nung 2015 habang kami yung QRF ng buong AFP during APEC, habang wala kaming ginagawa, training kami ng training, putok, CQB, lahat. So nagkaalaman kung paano mag-operate yung isa't isa, yung magkaibang TTPs. Pero nagkaroon kami ng common ground. Yung isang unit, tinuturo nila yung tactics nila. Yung isang unit, tinuturo naman nila how they do things.
So nagkaroon ng pagkakataon na ano talaga sa gera, napakagandang Yun yung unang application. application yung training, talagang actual na application ng trainings namin. During that time, nakarecommend ako ng 5 DCS, which was approved naman. 5 sa isang unit, tapos isa sa yung naval unit. Wala nagsimula yung mga DCS na yun. Gusto na ngayon. Sir. Sir. So, noong 2017, wala ka na. Nag-GSC. Yes, ka na.